topic natin ngayong araw na ito ay kung meron kayong gouty arthritis o gout, ano ang pwedeng kainin at ano ang bawal na kainin. Ang gout ay kung saan ang mga uric acid crystals ay nagbubuo-buo dun sa ating mga joints o kasukasuan. Nagsisimula ito sa hinlalaki sa paa, kaya hindi kayo makasapatos. Ito yung pagkakataon na talagang hindi kayo makakasuot ng sapatos dahil napakasakit. Masakit din yung talampakan, tuhod, daliri, siko, pwede din dito sa ating mga kamay. Yung uric acid kasi galing ito sa purines. Yung purines, part ito ng ating laman o ng ating katawan. Ang usual tanong, Doc, ano ba yung pwede kong kainin? Ano ba yung wag kakainin or bawal kainin? Okay, Yes. ilinaw muna natin, Doc Lisa, ang pinag-usapan natin yung gout. Okay, para masabi may gout kayo, kailangan, hindi lahat ng arthritis gout Kung mga sumasakit kamay nyo, masakit ang tuhod, malamang hindi gout yan. Ang gout, kailangan may blood test na mataas ang uric acid. So yung uric acid nyo sa dugo, mataas. Tapos yung gout, kadalasan yung hinlalaki, yung malaking daliri sa paa, o sa sakong-sakong, talagang namumula at sobra-sobra sakit. Yung atake ng gout, yung biglang sobrang sakit, talagang hindi mo magalaw, tapos nawawala din bigla. Meron kasi mga crystals to. So kailangan mataas ang uric acid mo sa dugo para natin masabi na gout. Okay, kaya ito yung mga bawal at pwede para lang sa gout. Kung may arthritis po kayo, check natin kung gout o hindi. Okay. Merong mga pagkain mataas sa purine. So, 150 to 1,500 milligrams ng purine. So, total purine yun. Ito yung talagang pakaiiwasan natin doon sa mga taong susceptible o high risk sa pagkakaroon ng gout. Ano yung mga example nito? Atay, lapay, balunan, isaw, liver spread, Lamang loob. in Basta short, mga lamang yung mga loob. nasa loob ng Mga mga bituka. hayop, ng pork at saka ng beef. Liver spread, pati siguro lechon sauce, di ba? May liver din yan eh. Yes. Meron ding mga isda na mayaman o mataas sa purines, katulad ng alumahan, bangus, dilis, matambaka, tamban, tanigi, tunsoy, bisugo, tulingan, at sardinas. So medyo babawasan nyo lang ng pagkain nito, lalo na kung may gout po kayo. Doon sa mga matataas ang uric acid, iwas na doon. Meron naman medium lang or hindi gaanong mataas yung pagkakaroon nila ng purine. So mga 75 to less than 150 milligrams of purine. So pwede siya kainin pero ano lang, hinahinay. Oo, Yes, ito yung Doc mga Lisa. nakikita natin sa bopis, yung lungs, yung kidney, Laman loob din. oo, yung mga baga, bato, Dila, puso, dila. tapos yung lengua, o yung dila. Sarap yung lengua eh. Tapos pagdating naman sa seafoods, ito yung mga dalagang bukid, galunggong, halaan, hasa-hasa, hipon, lapu-lapu, maya-maya, pusit, tahong, tambakol, talaba, tilapia, tulya, yung mga tuwakang. Oo. Pwede naman kainin to pero mas konti lang. Okay, hindi siya bawal. Paano medium lang naman siya, hindi naman ganun karami. Itong mga galunggong, very common to, di ba Lisa? Galunggong, hipon, lapu-lapu, talaba, tilapia, tulya. Diba? So pwede kainin, wag lang masyado madami. Yes, tapos meron naman yung konti or medyo konti, less than 75 milligrams. Pwede nyo kainin urine. to. Pero kung meron pa rin kayong uric acid sa inyong blood test, konti-konti lang ang pagkain nito. Okay. So dito yung mga munggo, buto, beans, peas, Yes. nandyan yon. Asparagus, mushroom, cauliflower, at spinach. Ano naman yung mga pwede? Ilinaw ka lang, yung munggo, pwede kainin, pero wag lang masyado marami kung may gout. Ang sinasabi natin, yung munggo, pwede kainin kung may arthritis. Kung arthritis nyo po dahil sa pag-edad, di ba? Yung osteoarthritis, yung sumasakit ang kamay, osteoarthritis yan. Sa leeg, osteoarthritis yan, hindi po gout yan. Masakit ang likod, kahit sa tuhod, kadalasan osteoarthritis. Arthritis ng pag-edad, pwede ang munggo, pwede itong mga laman loob kainin nyo. Kasi hindi naman gout eh. Inuulit ko, itong gout, pag mataas lang ang uric acid, tsaka yung talagang umaatake yung hinlalaki o yung sa ankle natin.
Yes, Doc Lisa. Ito naman mga pwede. Ano yung mga pwedeng pangpalit o dun sa mga taong may gouty arthritis? So, pwede kayong kumain ng mas marami nito, katulad ng mga tinapay, gatas, yogurt, keso, non-fat o low-fat milk, itlog, prutas, gulay, berries, strawberry, pinya, kasi may bromelain ng pinya, bagay sa mga namamagayon. So, sa mga may arthritis, May bagay tulong ang ang pinya. Sasabihin natin, pwede ba ang tokwa? Actually, pwede naman kasi konti lang naman talaga yung purines nun. Kasi yun yung pampalit mo sa karne at sa baboy at sa manok. Kasi nga, yung mga laman, sila yung maraming purines eh. Sila yung nagiging uric acid crystal. So, ang mga tips nga natin dun sa mga may gout, kung pwede, vegetarian diet na tayo. May nakita ako talagang hindi na umaatake yung gout niya kasi nag-vegetarian na siya. So, kasi ang number 1 rule naman, iwasan talaga yung pagkain ng mga matataas sa purine. Tapos, tamang timbang para hindi tayo bumigat. Bawas ho ng beer kasi pinapataas nito ang ating uric acid. So, alak tsaka beer. Yes, inom ng maraming tubig para mailabas yung mga uric acid crystals. Mga 10 to 12 glasses ng tubig para mahugasan natin. Pagdating nga doon sa sinasabi mong purine, Doc Lisa, mas ayaw natin yung purine na galing sa karne. Tulad ng laman loob, karne, doon talaga pampataas ng pampalala ng gout. Pero kung yung purine mo galing naman sa vegetable, sa gulay, hindi ganun kasama. Mas kaya ng katawan yun eh. Diba? Mas healthy pa rin. Yes, tapos may regular blood test para ma-monitor natin kung tumataas ba yung level ng ating uric acid. So, nagpapasalamat tayo dun sa mga nutritionist, dietitians kasi isinabi sa atin o kinlasify na nila ano yung pwedeng kainin at pwedeng iwasan kapag tayo ay may gout o mataas yung uric acid sa ating blood test. Actually, maganda tong listahan mo, Doc Lisa. Saan mo siya na-research? Pakita natin yan. Hawakan mo. Yan po yung sa NDAP, Nutritionist Dietitians Association of the Philippines. May manual po sila. Ito yung mga sobrang taas ng purine. Pinapakita natin. Yan, sobrang taas. Oo. Kasi sila yung gumagawa o nagpa-plan ng ating meal. Ito yung pwede na kainin. Pa konti-konti, category 2. Yan. Category 2. Ito yung konti lang, mababa lang. Pwede nyo to kainin. Ito mga beans, tulad na sinabi ko. Dito sa baba, mas okay. Tapos ito sinulat ni Doc Lisa yung mga pwede nyong kainin. So ito po bagay sa ating mga Pilipino. Pinoy na Pinoy po. Yes. Final tip. So maraming salamat po. Like and share po para sa gout. God bless po. Thank you.